nakakapagod ding magmahal, mga kaistorya. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, binigay mo na lahat ng suporta mo, tapos hindi nasusuklian, hindi man lang na level yung pagmamahal na ibinibigay ng tao sa iyo. Darating at darating ang panahon, mga kaistorya, na magsasawa at susuko yung taong nagmamahal sa iyo. Maparelasyon man yan sa personal, sa trabaho, sa negosyo at maging sa politika. Napapagod din ang puso ng tao. Sana ay yan ang ma-realize ni Vice President Sara Duterte sa ginagawa niya ngayon sa mga supporters niya. Kung titingnan nyo, mga kaistorya, may mga ginawa si Vice President Sara Duterte na hindi tukma sa inaasahan ng mga supporters niya. Pero ganun pa man, mga kaistorya, dahil sa mahal ng mga taga-suporta ni VP Sara, si VP Sara, kahit na may mga hindi, ano bang termino doon? Hindi inaasahang mga pagpapasya o ginawa, si Vice President Sara Duterte ay pilit siyang inuunawa at pilit siyang tinatanggap ng kanyang mga taga-suporta. Hanggang sa dumating na yung punto na kahit ang mga taga-suporta niya ay sila na mismo ang nag-aaway-away. Ako po ay hindi BBM o Duterte supporter. Ako po ay isang taga-Masid lang. At ang channel na ito, ang account na ito ay hindi po partisan. Nagbibigay lamang po ng opinyon mula sa puso, mga kaistorya. Pero bago natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan, mga kaistorya, ay uminom muna tayo dito. Genesis Organic Spirulina. Ito ang the best na food supplement talaga ito, mga kaistorya, sapagkat ito ay isang organic at hindi synthetic. Wala itong side effects, mga kaistorya. Ito ay marami itong mga nutritional contents na kailangan po ng ating katawan. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water na with a very low pollution, mga kaistorya. Kaya ito'y kailangan ng ating katawan. Ito, Genesis Organic Spirulina. Mabibili ito online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Bago tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share.
Sana'y ma-realize ni Vice President Sara Duterte na napapagod din ang puso. Nakakapagod ding magmahal. Kahit mahal mo ang isang tao, kung hindi naman sinusuklian ang pagmamahal niya, darating ang panahon, magsasawa din yan at susuko din yan at iiwang ka. Sana yun ang ma-realize ni Vice President Sara Duterte sa mga ginagawa niya ngayon. Minsan na kasi siyang nagkamali sa pasya niya. Pero inunawa at tinanggap pa rin siya ng kanyang mga supporters. Siya mismo ang nagsabi nun, mga kaistorya, di ba? One time, di ba, nag-rant siya. Oo, sinabi niya, nabudol siya noong sinuportahan niya ang candidacy ni President Bongbong Marcos. Sa survey noon, mga kaistorya, napakataas ng rating ni Vice President Sara Duterte that time to run as a president. Yun ang claymore. Yun ang claymore ng mga supporters niya. Yun din ang claymore ng tatay niya. Pero, hindi natin alam bakit nag-iba siya ng landas. Nag-iba siya ng daan. Suddenly, bigla siyang nag-vice president. At sabi niya, dahil napakiusapan daw siya ng ate ni PBBM, which is Senator Amy Marcos. Nagulat yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Ba't mo ibinigay sa iba ang trono na dapat sanang sayo? Pero ganun pa man, dahil nga mahal siya ng kanyang mga supporters, sinuportahan pa rin siya sa desisyon niya na tumakbong Vice President ni President Bongbong Marcos Jr. Okay, fast forward tayo mga kaistorya. Ito na. Nagkalamat yung relasyon ni PBBM at ni VP Sara. Okay, fast forward tayo. Impeachment was filed against Vice President Sara Duterte na magsisimula after this election. At napakahalaga ng impeachment at napakahalaga na dapat marami kang kaalyado dyan sa Senado because according sa mga legal expert, impeachment is not a judicial process. It's a political yun. Whether we like it or not, at the end of the trial, it's still numbers game. Tama? It's still numbers game eh. Sabi nga, kung meron lang walo ha, na mag-vote against impeachment, ay hindi mai-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero, papaano kung mag-short yung walo? Malaking problema yun. Matatanggal siya as Vice President. Di ba? Okay. Yun na nangyari. Nagkalamat ang relasyon eh. Ito na. A few weeks after the impeachment was filed, dinakip ang tatay niya, which is former President Rodrigo Roa Duterte. Dinakip through Interpol, through cooperation of the government, nadala ngayon sa Netherlands si Tatay Digong. Yun. Ngayon, maraming mga tao, lalong-lalo na ang mga DDS, ang mga Duterte supporters, na malaki po ang kinalaman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagkakadakip ng tatay ni Vice President Sara Duterte. Kasi hindi naman gagalaw yung nasa baba without the blessing from the Chief Executive, from the Commander-in-Chief. Di ba? Hindi man pwedeng magsasariling kalooban ka lang dyan sa baba without the blessing of the President. Okay, ito na mga kaistorya. Kaya, sinisisi ngayon ng mga Duterte supporters ang presidente, di ba? Dahil sa nangyari, impeachment, pagkakakulong ni President Duterte, ni former President Duterte sa Netherlands, yung sisi nasa presidente. Yun ang mga sinasabi ng mga Duterte supporters. Nakikita naman yan online sa mga DDS vloggers at sa iba pang mga supporters na
pinupuntirya talaga nila si President Bongbong Marcos Jr. at hindi exempted doon sa sisi ang kanyang ate, which is Senator Amy Marcos. Kasi naniniwala sila na kung hindi lang siya na kinonvince ni Senator Amy Marcos si Vice President Sara Duterte, hindi yan magba-Vice President, kundi magpipresidente yan. At ang lahat ng mga ito ay hindi mangyayari kung presidente lang sana si Vice President Sara Duterte. Kaya ang sisi andon kay PBBM at andon kay Senator Amy Marcos. Kaya ang sinisigaw ng mga Duterte supporters ngayon, mga kaistorya, ay ipanalo ang PDP laban candidates kasi napaka-crucial ng eleksyong ito sa magiging kinabukasan ni Vice President Sara Duterte. Okay, here comes the Senate investigation about the arrest of FPRRD na pinangunahan ni Senator Amy Marcos. Maraming mga nabulgar na mga impormasyon doon, mga kaistorya, na ikinatuwa naman ng mga Duterte supporters. Pero mayroong mga nagsasabi na yung Senate investigation na yon ay wala ng kabuluhan. Sino nagsabi nun? Mismo ang asawa ni FPRRD na si Ma'am Hanilet. Mismo si Attorney Salpanelo. May sinabi din si Senator Bongo. Ano sabi nila, mga kaistorya? Yung Senate investigation na yon ay wala ng kabuluhan yon. Bakit? Andun na sa Netherlands si former President Duterte. Kahit ano pa ang ngak-ngak dyan sa Senate investigation na yan, ay wala na. It's useless kasi andun na sa Netherlands si former President Duterte. Saka lang magkakaroon ng kabuluhan yan kung maiuuwi nila si former President Duterte. Kaya nga, ang basa ng iba, ginagamit lang yun ni Senator Amy Marcos para sa kanyang campaign. Kasi alam niya na medyo alanganin ang Team Alyansa ngayon sa eleksyon based sa mga ongoing survey na nangyayari. Di ba may latest rating na bumagsak ang trust rating ng Pangulo natin, ni President Bongbong Marcos. Bumagsak din ang rating ni Senate President Chis Escudero at maging ni Speaker Martin Romualdez. Bumagsak din ayon sa survey. Kaya ang basa ng mga DDS supporters ay ayaw sumama ni Senator Amy Marcos sa palubog na barko. Kaya kailangan niyang mag-decide. Ginawa niya itong Senate investigation para kumapit doon sa DDS at magkaroon ng tsansang manalo sa eleksyon dahil hindi na daw siya, according to them, hindi na siya nakikita sa ratings at kailangan niyang gumawa ng drastic move para manatili dyan sa Senado. Ibig sabihin, to make it short, mga kaistorya, sa pananaw ng mga DDS supporters, hindi talaga sincero daw si Senator Amy Marcos na tulungan si FPRRD na maibalik sa Pilipinas kasi wala nang kabuluhan yan, nandun na sa Netherlands. Ang gusto nga mangyari sana ng iba, kung talagang sincero si Senator Amy Marcos na hindi makulong si FPRRD doon sa Netherlands, sana noong dinadakip pa siya dito sa Pilipinas ay pumunta na siya para harangan yung pag-aresto sa kanya, pero hindi nangyari yon. Kaya ano ang basa ng mga DDS supporters ay ginagamit lang ni Senator Amy Marcos ang pagiging sikat ni Tatay Digong for her political selfish interest. Yun ang sabi ng mga DDS supporters. Kaya ang banat ngayon ng mga DDS supporters ay ipanalo ang PDP laban. Yung tinatawag na Duterten, di ba? Duterten. Ipanalo yun kasi yun ang magdedepensa kay Vice President Sara Duterte para hindi siya matanggal sa pwesto, mga kaistorya. Ganon talaga. Ganon ka init ang suporta at pagmamahal ng mga DDS supporters sa mga Duterte.
Pero anong nangyari mga kaistorya? Bakit suddenly biglang inendorso ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos na ikinagulat at ikinasakit, ano bang termino doon? Ikinagulat at ikinasama ng loob ng maraming mga DDS supporters na sa kabila ng lahat ng nangyari, na file yung impeachment, nakulong ang tatay niya, bakit ngayon itinaas ni Vice President Sara Duterte ang kamay ni Senator Amy Marcos to endorse her for her senatorial candidacy? Kaya nakikita nyo mga kaistorya, nakikita nyo, nagkakagulo ngayon ang mga DDS. Nag-aaway-away dahil sa ginawa ni Vice President Sara Duterte, nagkalabo-labo, nagkagulo-gulo ngayon ang mga DDS supporters. Nakikita naman natin yan online. Di ba? Yung mga decision making ni Vice President Sara Duterte, minsan nalalabuan tayo mga istorya. Ulitin ko ha, hindi ako DDS supporters, taga-Masid lang po. Wala po akong ini-endorse na politiko dito. Ito lang based sa aking observation. Dahil sa ginawang desisyon ni Vice President Sara Duterte, nagkagulo-gulo ngayon ang mga supporters niya. Nag-aaway-away. Sila na mga kaistorya ang nag-aaway-away, nagtitirahan dyan online. Paano ngayon yan? Kaya nga nasabi ko nga sa isang vlog ko, hindi kaya weak leader din si Vice President Sara Duterte? Ngayon mga kaistorya, klaro naman, hindi natin masasabi mga kaistorya na hindi sincere si Senator Amy Marcos sa gusto niyang, sa sinasabi niyang susuportahan niya ang mga Duterte ano man ang mangyari. Hindi naman natin masasabing hindi siya sincere doon. Pero hindi rin natin maiiwasan sa part ng mga Duterte supporters na merong cloud of doubt, 'di ba? May cloud of doubt kay Senator Amy Marcos dahil nga sa mga nangyari, 'di ba? Na file yung impeachment, nakulong si Tatay Digong, at ito pa mga kaistorya, yung Senate investigation sa tingin ng mga ibang mga eksperto, wala na yun. Wala nang kabuluhan yun. Hindi na makakatulong yun para maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Nasa kamay na ng defense panel ni Tatay Digong ang pag-asa para muling maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Wala na dyan sa Senate investigation na yan. Although, maraming naibulgar, pero yun nga, sabi ng mga DDS supporters na iba, at yung ibang nakamasid, moro-moro lang yan. O, para lang yan masave ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid, Vice President Bongbong Marcos. Ito lang mga kaistorya. Ang walang cloud of doubt na talagang hindi ililigwak, ito, real talk to sa tingin ko ang sigurado lang talaga na hindi ililigwak, hindi ililigwak si Vice President Sara Duterte. Hindi sa ipagkakanulo. Okay. Ang sigurado dyan, yung PDP laban candidates. Sino yun mga kaistorya? Tingnan natin. Hindi naman meron tayong pinapanigan mga kaistorya. Pero ako sigurado ako. Hindi ko sinasabing ililigwak ni Senator Amy Marcos si Sara Duterte during impeachment. Pero hindi natin maiiwasang merong cloud of doubt talaga yan mga kaistorya. Pero kung gusto mo talagang makasigurado, yung parang safety si Vice President Sara Duterte, VP Sara, safe na safe ka sa PDP laban candidates. Sasabihin ko sa iyo. Oo, safe na safe ka dyan. Walang pagtatalunan dyan. Senators Bongo and Bato de la Rosa, lawyer and singer, Attorney Jimmy Bondoc, lawyer Attorney Raul Lambino, former actor Philip Salvador,
Lawyer Attorney J.V. Hinlo, together with guest candidates Representative Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, Dr. Richard Mata. Ayun. Dr. Richard Mata. Dr. Richard Mata, pang-sampo sa PDP Laban. Ito yung hindi ko maunawaan eh. Bakit nagsasayang pa ng oras, ng panahon, si Vice President Sara Duterte na mag-endorse ng ibang mga kandidato na hindi siya siguradong hindi siya iiwan, hindi siya ililigwak, hindi siya ipagkakanulo, hindi siya pababayaan. Yun ang nakakalito, mga kaistorya. Bakit doon pa ipinokos ni Vice President Sara Duterte ang endorsement niya kay Senator Amy Marcos? Hindi naman natin masasabing hindi talaga sincere si Senator Amy Marcos. Pero kung gusto talagang manigurado ni Vice President Sara Duterte, nitong mga nalalabing mga linggo, mga araw, bago ang eleksyon, bakit hindi na lang i-focus ni Vice President Sara Duterte ang kanyang endorsement, ang kanyang support doon sa mga PDP Laban candidates? Yung 10 kandidato ng PDP Laban na sigurado tayo na hindi siya pababayaan pagdating sa impeachment. Kasi crucial impeachment, pagdating ng impeachment, mga kaistorya, napakahalaga ng numero. Numbers game yan. There might be presentations on evidences, both the prosecution and defense, pero at the end of the day, it's still a numbers game, mga kaistorya. Papaano kung ma-short ngayon sa 8 si VP Sara Duterte, matatanggal siya as Vice President. Ba't di na lang niya i-focus yung support niya sa 10 PDP Laban candidates? Ngayong nakikita naman natin sa survey na pataas ng pataas ang rating ng mga kandidato ng PDP Laban. Bakit nag-i-experiment pa si Vice President Sara Duterte? At dahil sa desisyon na ito, yung nangyari na suddenly bigla niyang inendorso si Senator Amy Marcos, ay nako, nag-aaway-away ang mga DDS vloggers. Sila na, hindi na nila maunawaan dahil sa mga ginagawang mga desisyon ni Vice President Sara Duterte na hindi nauunawaan minsan ng mga taga-suporta niya, mga kaistorya. Uulitin ko mga kaistorya. Vice President Sara Duterte, kung umabot man ang video na ito sa iyo, napapagod din ang puso. Nakakapagod ding magmahal. Gaano ka man kamahal ng isang tao, kung hindi mo nasusuklian yung pagmamahal niya, napapagod din ang tao, sumusuko din. Tignan mo yung paligid mo, tignan mo yung paligid mo, kung gaano ka kamahal ng mga taga-suporta mo. Sukdo lang sila ay matawag dyan sa Congress. Sukdo lang sila ay mabash. Sukdo lang sila ay makulong. Di ba? Para lang may pakita ang suporta nila sa mga Duterte. Tapos yan ang ginagawa mong desisyon. Sana'y mapag-isipan mo yan. Napapagod din ang puso. Napapagod din magmahal. Ano masasabi nyo sa mga pinag-usapan natin ngayon, mga kaistorya? Please don't forget to write your comments below. At kung ikaw naman ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. And please don't forget to follow on my Facebook and TikTok account. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.